Kung isa ka sa mga taong gustong magkaroon ng drone pero hindi mo alam kung kakayanin mo ba yung komplikadong pagpapalipad ng drone, baka ito na yung drone na hanap mo. Kasi sa sobrang dali lang paliparin ng drone na to, kahit nga wala siyang controller, pwede mo siyang paliparin. Katulad nito. What is up guys, Hate here and welcome to another video. We have here the new DJI Neo at kung isa ka sa mga nagbabalak bumili ng una mong drone o isa tong DJI Neo sa mga drone na binabalak mong bilihin, panoorin mo muna tong video na to kasi baka nga ito na yung drone na para talaga sa'yo. Magsishare lang ako ng mga inputs kung bakit ako napabili agad netong drone na to, as well as yung mga bagay na masasabi ko na hindi maganda o hindi ko nagustuhan sa kanya. Unang-una sa mga nagustuhan ko dito is yung price niya. Ang price tag ni DJI dito is $200 at mas mura pa nga siya dito sa Pilipinas kasi 10,799 pesos lang siya for this standard version, o ito yung drone package na walang kasamang kahit ano, talagang yung drone lang. Ito na ata yung pinakamurang product na nilabas ni DJI, considering ngayong 2024 na halos lahat ng photography related equipment ay nagmamahalan na. 'Di ba? Buti pa sila nagmamahalan. Kung gusto mo naman yung combo version ng DJI Neo na mayroong kasamang controller, 3 batteries at charging hub, nasa 18 to 19,000 naman yun. Tayo ang pinili lang natin is yung standard version kasi meron naman na tayong RC controller na galing sa DJI Mini 4 Pro. Itong controller ng DJI Mini 4 Pro is compatible din naman dito sa Neo. Compatible din sa kanya mostly yung iba pang mga drone controllers. So hindi mo naman talaga kailangan bilhin yung combo version lalo na kung meron ka naman ng mga controller or hindi ito yung first na drone mo. This is our second drone from DJI. Ngayon, bakit ako bumili ng pangalawang drone? Mas maganda ba to kesa sa Mini 4 Pro in terms of output quality? Definitely, hindi. Mas maganda pa rin yung Mini 4 Pro. Wala din tong safety features in terms of obstacle avoidance. At around 12 to 15 minutes lang yung actual flight time nito per battery charge compare sa 30 to 40 minutes actual flight time ni Mini 4 Pro. Pero alam nyo kung ano yung maganda dito sa drone na to? Yun ay yung size at yung super effortless drone maneuver operation niya. Kung sobrang convenient na nung pagpapalipad ng mga latest drone ni DJI like netong ang DJI Mini 4 Pro, mas convenient pa tong DJI Neo. By the way, bago ko makalimutan, this video is not sponsored ha. I use my own personal resources to produce this content. And I am not promoting any brands in this video. What I'm promoting is photography. And I am just sharing my experience and honest thoughts that may be or somehow will be useful to our community. Please also consider subscribing if you like my content or if you find it at least entertaining. Mabuhay! Pinili natin tong standard version kasi meron na tayong controller na gagana naman sa kanya. Pero kahit wala kang controller, pwede mo pa rin tong magamit just by using the drone itself to perform the 6 presets drone maneuvers like follow, circle, droney, rocket, spotlight, helix, at boomerang at yung iba pa kung may na-miss ako. Pwede mo rin ma-adjust yung mga parameters ng bawat presets through the DJI Fly app sa phone mo. Ngayon, itetest natin yung mga preset maneuver nito DJI Neo. Simulan natin sa droney. When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Tingnan nyo kung gaano siya kalakas sa hangin.
Tsaka A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing. merong tatlong paraan para makontrol nyo tong DJI Neo. Yung una is yung preset settings niya dito or yung presets maneuver. Meron siyang 6 na nandito, hindi mo kailangan ng kahit anong controller doon. Tapos, yung sumunod, yung makokontrol mo siya using the DJI app sa cellphone mo. Makokontrol mo siya within 50 meters of range gamit yung mobile phone. Tapos yung pangatlo, pwede mong gamitin yung controller na from DJI. Itong gamit natin, ito yung RC2 na galing doon sa Mini 4 Pro na drone natin. Hindi mo kailangan bilhin yung combo set kung meron ka namang controller. Kaya para sa presyo na 10,000, hindi na talaga siya masama para sa drone. Lalo na kung meron ka naman controller. Kung wala man, pwede mo naman gamitin yung mobile phone mo para makontrol siya. Ayos pa rin. Ngayon, nandito tayo sa no-fly zone or restricted zone na spot. Kasi bukod sa malapit to sa airport and malapit rin tayo sa kampo ng militar, private property rin to. So yung ibang mga drone hindi siya lilipad dito. Actually, ito rin hindi siya lilipad kapag ginamitan mo siya ng DJI remote controller. Kasi etong remote controller, 20 kilometers yung range nito eh. Tapos itong drone, kaya niyang maka-reach ng 7 kilometers na range based on specs. Pero hindi naman siya siguro aabot ng ganun. Pwede mo na siyang magamit as normal na drone or yung malaking drone. Kaya nire-restrict yung paggamit nito. Pero pag ginamitan mo siya ng mobile app, makokontrol mo pa rin yung drone manually. So dahil nga nandito tayo sa restricted zone, hindi tayo pwedeng gumamit nitong controller. Ang gagamitin natin sa kanya ay yung mobile app. So bubuksan mo lang yung Wi-Fi and Bluetooth, and then buksan mo yung DJI Fly app. Ayan, bukas na yung app. Bubuksan mo lang yung drone. Isa sa mga ayaw ko dito sa app niya is yung orientation. Hindi siya pwedeng landscape. Portrait orientation lang lagi yung phone kapag ko-controlin mo siya. So dito sa Fly app, makikita mo rin yung iba't ibang preset maneuver ng drone. And then meron siyang manual mode. Pag click mo yung manual mode, meron siyang take off dito. So katulad nung sa controller, subukan natin. So ayun. Tapos lalabas na yung mga control dito. Pwede mo rin gamitin yung phone mo as a mic. So pwede tayo mag-record ng audio dito. Tatanggalin niya yung LEC or yung propeller noise ng drone. Record natin ng konti. So ayan, nagre-record tayo ngayon sa drone using the mic nung cellphone natin. So dahil pala naka-on yung mic neto, pwede ako magsalita sa inyo habang sinusundan ako nung drone natin. So pwede na ako mag-vlog and pwede ko rin sigurong kabitan ng mic itong mismong cellphone para mas maganda pa yung audio quality niya. Sobrang convenient, di ba? And susundan pa ako nito kahit tumakbo ko ng mabilis. Tingnan natin kung kaya niya akong sundan. Oh, kaya niya akong sundan. Ayan, nalito na siya. Hindi niya ako nakita. Masyadong mabilis. Dapat pagliliko ka, medyo mabagal lang. Pero mabilis din siya. At lumalaban siya sa hangin. Kamusta yung audio ko? Ayos ba? Kakahingal. Di ba sobrang convenient? You can fly it anytime and almost anywhere. Alam nyo naman sa ngayon, hindi ka pwede basta-basta makapagpalipad ng drone, lalo na sa city. Kasi tad ng mga restricted at no-fly zone talaga. Regardless, kahit pa below 249 grams yung drone mo. Pero dahil nga sobrang liit lang at limited lang yung range ng drone na to, kaya pwede mo pa rin siyang mapalipad kahit saan. Hindi niya kailangan kumonek sa DJI controller na nilalagyan ng restriction ng Aviation Authority. Isa talaga yung feature na pwede mo siyang mapalipad anywhere, yung nagustuhan ko dito sa drone na to. At ito din yung magiging lamang niya talaga sa lahat ng drone.
yung 50 meters na distance using your smartphone to control this drone ay sapat na talaga para sa creative shots na kailangan mo. Nagkakaroon lang ng restriction tong DJI Neo kapag controller na yung ginamit mo sa kanya. Pero kung mobile phone as controller lang yung mismong mga preset drone maneuvers na accessible by just pressing a button here sa drone, wala siyang restriction at magpa-function siya within the 50 meters signal range. Based on specs din, ang max altitude capable ang drone na to ay 2,000 meters or 2 kilometers at 7 kilometers naman yung max distance niya. Though sa liit ng drone na to na somehow capable naman ng 8 meters per second na wind resistance, hindi ko pa din gustong paliparin to ng malayo beyond sa line of sight. Not unless sa talagang safe at open na area. Pagdating sa video and photo quality, this drone is equipped with half-inch sensor na capable ng 4K at 30 frames per seconds. At 1080p na hanggang 60 frames per seconds video quality and 12 megapixel photo resolution. Yung actual video and photo output quality niya ay malayo talaga compare sa Mini 4 Pro kahit pa 4K yung video quality niya. Pero kung ang purpose mo lang naman dito sa drone na to ay pang social media at pang personal consumption, sa tingin ko naman is pwede at papasa na rin siya somehow. Kayo, ano sa tingin nyo base sa mga output shots niya? Comment nyo naman sa baba. Pagdating naman sa memory storage, based on specs, meron siyang 22GB internal memory na capable ng 40 minutes 4K at 30 frames per second recording or 55 minutes recording at 1080p sa 60 frames per seconds. Hindi siya expandable at wala siyang memory card slot. Yung transferring ng file ay via Wi-Fi or through DJI Fly app or yung i-connect mo yung mismong drone sa computer with the USB Type-C cable na same lang rin yung function ng charging ng battery niya. Yung charging time niya kung yung drone mismo yung gagamitin nyo pang charge from 0 to 100% is 50 minutes. Kung yung charging hub naman dun sa Flymore combo, 60 minutes naman yun. Pero tatlong battery na yun at sabay-sabay yun matcha-charge. Pagdating sa cons or sa mga negative about dito sa drone na to, ang naiisip ko lang is yung propeller noise niya. Medyo maingay siya kumpara sa Mini 4 Pro considering na mas maliit siya. Tapos pagdating sa video quality talaga ng drone na to, sana pinilit na lang nila gandahan. Kasi yun talaga yung pinaka-negative or cons na naiisip ko dito sa drone. Kasi sayang ginawa na nila Pero siguro kung maganda yung video quality and photo quality ng drone na to or netong DJI Neo, siguro hindi na ganun yung presyo na ibibigay sa kanila ni DJI. Maganda din siguro yung presyo at hindi na $200 lang. Ang isa pang room for improvement na sinasabi nila tungkol dito sa DJI Neo ay sana daw na-fold siya para mas maliit yung storage o kaya mas madali siyang i-transport. But I will not complain tungkol doon sa kung bakit hindi siya natitiklop. Kasi sa tingin ko, kung itong 135 grams na drone na to ay natitiklop pa or natitiklop tong mga props niya or propellers niya, hindi na siya magiging matibay kasi mas mataas ang structural integrity ng one-piece design kesa doon sa mga may joints. Syempre, 'di ba? Tiisin na lang natin muna yung size nito unless meron ulit silang maisip na mas effective aerodynamic design na magiging mas maliit siya siguro. Kaya itong DJI Neo, hindi ko siya binili katulad ng purpose ko para sa DJI Mini 4 Pro. Kasi itong Mini 4 Pro, ang nagustuhan ko talaga sa kanya ay yung output quality niya in a very small package. Very capable na siya pang capture ng mga epic scenery dito sa Pilipinas sa best vantage point. Pero meron pa din siyang mga limitation, lalo na pagdating dito sa city. Itong si Neo, ang main purpose ko sa kanya ay pang-document ko siya sa sarili ko. Pang-additional resource drone footage habang ginagawa natin yung mga adventure natin. Ito yung drone na nag-fill up ng gap ni Mini 4 Pro. Yes, hindi super ganda yung output quality niya, pero at least drone footage pa rin yung manggagaling sa kanya. Ngayon kung nagsisimula ka pa lang at isa to sa mga iniisip mo na una mong drone,
masasabi ko na okay na din siya, lalo na kung hindi mo naman talaga gustong pag-aralan yung pagpapalipad ng drone at ang gusto mo lang ay yung meron kang drone footage. Beginner friendly rin tong drone na to dahil sa mga preset drone maneuvers niya na madali mo lang ma-access through a single press of a button. Though wala tong obstacle avoidance kagaya ng mga latest model ng drones ni DJI. Pero equipped naman siya ng AI detection technology. Hindi ko alam kung yun ba talaga yung tawag nila doon. Ang magiging limitation lang sa pagpapalipad nitong DJI Neo ay pag mababa yung visibility or kapag madilim or gabi. Pero kung beginner ka pa lang, dapat lang naman talaga na hindi ka muna magpalipad ng drone sa madilim or sa mababa yung visibility. Isa pa kung bakit okay to para sa mga beginners ay dahil mas matibay yung design nitong drone na to. Parang FPV na din siya o mas kayang-kaya niyang i-handle yung mga hindi sinasadyang crash. Siya nga pala guys, pagdating sa drone, hindi ako expert talaga dito. Photography lang talaga ang forte ko. Kaya siguro kung meron man akong maling nasabi, paki-comment na lang sa baba para parehas tayong matuto at malaman din ng mga manonood dito. Ngayon excited na akong dalhin tong drone na to sa mga adventures natin. Sa mga adventure na limited yung pwede mong dalhin. Sigurado na hindi natin maiiwanan yung drone. Para kahit papano man lang meron tayong maipakita sa inyo na mga BTS ng mga pinipicturean natin na lugar through a drone footage. Kasi kung mababawasan yung pag-iisip ko tungkol sa mga drone clip B-rolls, mas makakapag-focus ako sa pag-capture ng moment. Epic moment na una namang habol na talaga natin. Ano, bibili ka na ba ng drone? So that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!